for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. Tayo po ay pinagaling ng Panginoon. Hindi lang po physically, tayo ay pinagaling ng Diyos spiritually. Dati po tayong makasalanan, dati po tayong papunta sa impyerno, dati po tayong dapat walang hanggang kamatayan ang mararanasan natin. But a perfect God loved us enough to get crucified on this cross so that we can be saved. Amen? Tayo ay pinagaling na. Hallelujah. Kaya yan pa lang po ay isang napakalaking reason para purihin mo ang Diyos ngayong araw na to. Amen po ba? Hindi po tayo mahihiyang purihin at sambahin ang Panginoon. Itaas ang aming mga kamay, umawit para sa Diyos because of that very reason, tayo ay dapat magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Let's worship the Lord in this place. Hallelujah. Let's welcome the presence of the Lord. Pakanasain natin ang presensya ng Diyos. Hallelujah. We worship you in this place, oh God. Thank you for your goodness, Lord. Thank you for dying on that cross for us. We thank you, Jesus. We thank you for your love. We thank you for your heart. Salamat sa iyo, Diyos. Because of you, we are not living in fear anymore. We are not living in shame anymore. Because your name brings healing to us, Lord God. Hallelujah. Come on, church. Let's all sing. Fear doesn't live in no more. Fear doesn't live in no more. When your name was spoken, your love brought healing to me. Yes, Lord, we thank you. Shame doesn't live in no more. Shame doesn't live in no more. When your name was spoken, your love brought healing to me. There's no condemnation no more, Lord. Condemnation no more. Sin lost no control. I am set free. By your glory and grace, you broke every chain. I am set free. Let's sing the name of Jesus. Your name, Jesus. Your name, Jesus.
You have brought us back to life. Binigyan mo ng kabuluhan ang aming mga buhay, Lord Diyos. We thank you, Lord God. Sabi po sa Ephesians 2, verse 45, God made us alive with Christ, even when we were dead in sin. Church, nag-testimony natin. Binuhay tayo muli ng Diyos. And sabi po sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. And as we sing the song that says, Jesus, you're bringing us back to life. Hallelujah. We worship you in this place, oh God. We thank you, Lord God. Ikalabas na sa aming buhay, Panginoon. No longer but Christ in me, for I've been born again. My heart is free, the hope of heaven before, the life behind. Hallelujah, you brought me back to life. I won't forget the moment I heard you call my name. Out of the river of darkness, into the light of grace. Just like Lazarus, oh, you brought me back to life. Yes, Lord, we thank you. There was deprivation, now there is liberty. Oh, my hope of freedom, I found in Jesus' death. Just like Lazarus, oh, you brought me back to life. But Christ in me, for I've been born again. My heart is free, the hope of heaven before, the living behind. Hallelujah, you brought me back to life. Come on, church, let's sing. There's something says I forget. I'm through the Christ. There's something says I forget.
pinagsambahin ka sa langit, O Diyos. Lord, we thank you. Dahil sa kabila ng mga hirap dito sa mundo, we have a very, very assurance, assured, Panginoon, assurance na ikaw ay makakasama namin, Panginoon. Thank you, Jesus. Praise God, hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang Diyos. Praise God, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Lord. We thank you, Lord God, for your presence today, O God. Ang iyong Panginoon, ang aming awil, Panginoon, ay para sa inyo lamang. Ang aming hininga, Panginoon, ay para sa inyo lamang, O Diyos. Ang aming pagsamba ay dinadaan lamang namin sa inyo, Panginoon. Dahil napakabuti niyo sa aming buhay, Panginoon. Kayo po ang galing sa isang tao, Diyos, na nagpalaya sa amin mula sa kasalanan, Panginoon. Kaya ang po anak ng Diyos ay nagaganap dahil Lord, sa kalihan nito, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan ninyo. And at this very moment, Panginoon, i-invite namin ang banal na Espiritu na patuloy namin maranasan hanggang sa matapos, Panginoon, ang gawain ito, O Diyos. Ikaw lamang na siyang aming makita at ikaw lamang, Panginoon, na siyang aming maitaas sa Sunday service nito, Panginoon. Lord, inaawin namin lahat ng gawa ng kaaway in the mighty name of Jesus Christ at nawa, Panginoon, ang mga salita lamang ang mamutawin, Panginoon, sa aming mga bibig. At Lord, ang iyong mensahe lamang ang siyang maihatid sa oras na ito, Panginoon. Lord, na kayang magbago ng buhay, na kayang magbago ng pananaw, na kayang magbago ng perspektibo, Panginoon. At sa gayon, Panginoon, kami ay maging kamukha ninyo, Panginoon, maging kamukha ka namin, Panginoon. Lord, at magawa namin ang inyong ginagawa, Panginoon. Kami, Lord, hindi makasunod sa inyong mga salita, Panginoon. Kung sa gayon, Panginoon, maiwasan namin lahat ng tukso at lahat ng kasalanan, Panginoon Diyos. Kaya, Lord, maraming salamat, Panginoon. Sinusurrender namin lahat sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw lamang, Panginoon, ang aming pag-asa, buhay na pag-asa, at makapangyarihan sa lahat. Ikaw, Panginoon, ay buhay noon. Ngayon, hanggang sa kailanman. Naniniwala kami, Panginoon, makikita ninyo kami dito sa maliit na lugar na ito. Hindi nyo lamang kami, Panginoon, makikita outside yung outward appearance namin, Panginoon. Hindi, Lord, nakikinig sa lahat, nakikita ninyo ang aming puso, ang aming putibong, Panginoon. Nakikita ninyo ang lahat ng bagay, Panginoon. Kaya, Lord, yan, iniyakan namin ang aming isipan na ikaw lamang ang aming may taas at matuwiran. Kaya, Lord, yan, pinabalik namin ang mataas na papuri, mataas na pagsamba, at mataas na pasasalamat sa aming pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos, ay magsabi ng malakas na, Amen and Amen. Salamat natin sa Panginoon. Praise God, hallelujah. Pakibati po ang kapatid, pakisabi po, kamusta? Kamusta? Nakangiti naman ang mga natin. So, sabi nga, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Ano yun si Jaya yun, eh, no? Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Amen? Kasi kahit may problema, masaya kasi nasama natin ang Panginoon at nararanasan natin ang pagkilos ng Diyos. Amen po? Amen. Sige po, yung mga nakaranas ng pagkilos ng Panginoon, muli po, inaniyang palakpak ng malakas sa Diyos. Lord God, alam po ninyo, no, sa pag-awitan pa lamang po natin sa ating praise worship, naranasan natin ang pag-uusap ng Panginoon sa pamamagitan ng mga lyrics na maging ang presence ng Lord na naranasan natin. Amen po ba? Naranasan po ba natin? Praise God. At tawa po, sa araw-araw po ng buhay natin, nararanasan po natin ang presensya ng Lord. Hindi lamang po ito sa pamamagitan ng pag-awit every Sunday service. It's not just attending in every Sunday service, but every day of our lives, we must seek the presence of God. Amen? Hallelujah. Kaya po, inaaniyahan nga po tayo lahat na laging buklatin ang ating mga Biblia, manalangin araw-araw, nang sa gayon, katapuin po tayo ng Panginoon, not just in Sunday, not just in public, but even in our private places, maranasan po natin ang Diyos. Amen? Amen. Pakitanong na po ang katabi. Handa ka na ba makinig? Dami nga po na handa ng makinig. Malakpak po muli sa Lord. Praise God. Ang usapan po natin last Sunday ay ang tungkol po sa sino po ang nag-preach last Sunday? Pastor Willie. Ano po ang pinreach ni Pastor Willie? The 9 fruit of the Spirit. Ito po yung love, yung joy, yung peace, patience,
kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Bakit po kaya natin ito pinag-aaralan? Kasi po, the moment na natanggap natin ang Panginoong Kristo, hindi natin kasama ang banal na Espiritu. Amen? At kapag ang tao, kasama niya ang banal na Espiritu, merong ebidensyang kasama niya ito. Amen po? Kung papansinin po natin sa text po natin in Acts chapter 2, verse 3 to 4, makibasa nga po ng sabay-sabay. When the day of Pentecost came, ready, go. When the day of Pentecost came, suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. Next verse. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Praise God. At sabi po sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Ito po yung text last week. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Wala na po bang next yan? Ayan lang po. Amen. Praise God. No? So nung naranasan ng mga disciples during the day of Pentecost, sila po ay na-fill ng banal na Espiritu. That's why ang ating pong topic ngayon ay Spirit-filled. Pakisabi nga po ng sabay-sabay, Spirit-filled. Spirit-filled. Praise God. The Spirit-filled. Kapag sinabing Spirit-filled, ito po ay tumatalakay sa dalawang bagay. First one is the spiritual gifts. And the second is the fruit of the Spirit. Those two, dapat ang Kristiyano tunay na tinanggap ang Panginoong Hesus, nananalaytay sa kanila ito. Amen? Dapat po, nananalaytay ito sa kanila. Ano po ang pagkakaiba? Sa darating na Pasko, ngayong December, pwede po nating ipamalas yung ating pag-ibig sa ating kapwa sa pamamagitan ng pagbibigay ng regalo. Amen? Amen po ba? Amen. We are giving gifts. Pag Christmas nga, parang umuulan ng regalo. No? Parang anday pera pag Pasko. Kasi andyan yung 13th month, tapos andyan yung mga ninong, ninang. Kaya nga parang iba yung essence ng Christmas. Kasi parang parang ang saya, no? Ligaya. Kaya lang, hindi po pwede nating sabihin na mahal natin ang tao dahil binigyan natin sila ng regalo during holiday. Amen? Ang pag-ibig na ipapamalas hindi lang every Christmas. Ang love, pinapamalas po natin sa ibang tao every day of our lives. Yung everyday treatment, no? Napaka-importante. Amen po? Kasi pwede ko kayong bigyan ng regalo every holiday. Kung Valentine's, bigyan ko kayo ng regalo. Christmas, bigyan ko kayo ng regalo. Pero yung treatment ko naman everyday is hindi nagre-reflect doon sa pag-ibig na ibinibigay ko every holiday. It means something's wrong. Amen? Ibig sabihin, malamlam. Ano ba yung malabnaw ang pag-ibig? The same way, ang gifts and the fruit. Ito po ay pinamalas sa atin ng Panginoong Diyos kasi ang gift of the Spirit, this is the manifestation of the Spirit. This is the expression of God's power. Amen? Kaya nga pong ilan sa atin, nakaka-witness ng miracle. Amen? Yung ilan sa atin, nakakakita ng vision. That's a gift. Some of us dream dreams. Amen? Nakakakita ng future. That's a manifestation of the Spirit through gifts. Some of us have a gift of preaching. Amen? Some of us have gift of teaching, gift of leadership, gift of exhortation, gift of tongues.
And at the same time, gift of interpretation of tongues. Those things are the manifestation of the Spirit. Pinapakita ng Panginoon na siya ay makapangyarihan. Pinapakita ng Panginoon na siya ay able to do miracle. Pinapakita ng Panginoon that He is all-powerful. Amen? Pero ang Kristiyano, hindi lang dapat doon nakatutok. Hindi masama humingi ng gift sa Panginoon dahil ang gift of the Spirit is to help us to extend yung extend yung kingdom ng Panginoong Diyos, pero hindi lang doon mauuwi. Amen po ba? Because sometimes Christians have manifestations of the Spirit, but there is no evidence that the Spirit of God is living inside of them. Amen po? Pwede ang galing mo magpaawit dito. Pwede sigaw ka ng sigaw ng hallelujah sa church. Pero sa labas, sinisigawan mo yung mga customer service na mababagal mag-serve. Pwede dito nagsisigaw ka ng hallelujah. Nagpe-praise the Lord ka. Pero pagdating mo sa labas, panglalait ang ginagawa mo sa kapwa. Pwede ang galing kung mag-preach dito. Pwede ang galing kung magsalita sa harapan ninyo. Pero pagdating naman sa labas, o kaya outside of this church, gabi naman ang pagiging judgmental ko sa buhay ng iba. Pwede ang galing mo magturo ng salita ng Panginoon, pero pagdating sa iba, pag meron kang kasalanan, ang galing mo rin magturo sa iba. Pwedeng meron kang gifts, pero walang ebidensya na meron kang fruit. Nakukuha po natin? Pwede po ba yun? Pwedeng merong gift, pero walang fruit. You know what? Gift can flow even in the dirty vessels. Pwedeng dumaloy itong spiritual gifts even in the dirty vessel. Pero yung fruit, hindi pwedeng dumaloy sa mga dirty vessels. Fruit will flow in a Christian who are surrendered in Jesus Christ. Amen? Alam niyo po dito sa church, marami po tayong mga gifts. Amen ba? Amen po? Napapansin niyo? Ang dami nating nakikita, nagmamanifest ang gift ng Panginoon dito sa church sa GMA. Amen? Palakpak ka sa Panginoon. Kasi hindi galing sa atin yan. Ayan ay galing lang sa Panginoon. If ikaw nandito ka sa church tapos you still don't know what is my purpose here in the church, hingin mo sa Panginoon. Yung gift. Di ba last empowerment, nag-check tayo yung overnight, nag-check tayo kung anong mga spiritual gifts ang meron tayo. And some of us are potential to be a good preacher. Some of us are potential to be a good exhorter. Some of us are potential to have this kind of gifts who are gifts of help, gifts of knowledge, wisdom, gifts of leadership and administration. Amen? Napakadaming gifts na pwede nating ma-receive mula sa Panginoon. Kaya pagkatiwala natin kung anong meron tayo. Amen? Ano bang pakitabi yung katabi? Anong meron ka dyan? Anong kaya mong gawin sa Panginoon? Ang hinahanap ng Panginoon, hindi yung galing. Amen? Hindi po sinasabi na lumapit kayo kayong mga magagaling. Hindi po pwede. Hindi ganun ang hinahanap ng Panginoon. Ang hinahanap ng Panginoon, kung anong meron ka, isusurrender mo sa Kanya. At kapag meron kang maliit na bagay, pinagkatiwala mo sa Lord, si Lord ang magpapanagot. Naniniwala ko? Amen. Kung dati, ito lang ang kaya mong gawin, tapos binuhos mo yung buhay mo ron para sa Lord, no? Bibigyan ka ng Panginoon ng kakayahan, galing lang din sa Kanya, para mag-excel ka doon sa kung saan ka inalagay ng Lord. Amen? Amen po? Amen. Hallelujah. No? Praise God. That's the gift. There's nothing wrong about that. Pero, hindi lang dapat doon nakikita.
Dahil napaka-importante ng bunga. Pagsabi nga po yung word bunga. Napaka-importante ng fruit. Tignan po natin ito. Balik po tayo sa Galatians chapter 5 verse 23. Ilan po ang fruit yan? 9. Pero ang ginamit sa Bible, fruit. Singular. Hindi fruits. Fruit. But the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Hindi purong grammar ang Panginoong Diyos. Sinasabi po ng Diyos sa atin, o sinasabi sa pamamagitan ni Paul, sinasabi po ito sa atin, this nine fruit of the Holy Spirit does not work separately. They are interconnected, it is unified, and they are operate as one. Hindi pwedeng mahal mo pero wala kang pasensya. Hindi pwedeng kind ka pero hindi ka good. Hindi pwedeng may goodness ka pero hindi ka kind. Amen po? Hindi pwedeng mapagpasensya ka pero wala kang disiplina. Amen? Hindi po yan, ihingin ko sa Panginoon na, Lord, gusto ko maging, parang nag-a-la carte tayo sa McDonald's. Hindi po ganun yan. Ayan po ay bunga ng banal na spirito. Sabi nga sa kanta natin, if I have you, I have everything. Pakisabi nga po, everything. Hindi pwedeng may joy ka pero wala kang patience. Hindi pwedeng faithful ka pero hindi ka good. Hindi pwedeng gentle ka pero hindi ka kind. Hindi po pwede yan. That fruit of the Spirit operate as one. Amen? Unlike, atras po tayo in Galatians chapter 5 verse 19 to 21. Unlike sa acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry, and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage. Ano pa po yan? Selfish ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of heaven. Kasi pwede pong nag-witchcraft ka pero hindi ka drunkenness. Hindi ka drunkard. Amen? Itong mga acts of evil, it works separately. Amen? Pero ang fruit of the Spirit, it works as one. Nakukuha po natin. Amen. Alam niyo po, wala po ako mga points dyan. I'm just exhorting this verse. No? Kaya, ang Kristiyano, kapag Christian ka, kapag sinasabi mong born again ka, no, hindi mo pwedeng sabihin na nag-e-effort ako na maging maibigin. Nag-e-effort ako na humaba ang pasensya ko. Hindi niyo po makukuha yan. Kaya nga yung mga New Year's resolution niya ng January, hindi pa natutupad hanggang ngayon. Di ba, magpapakabait na ako, January, pero February lang, sama na ng ugali. January, magiging disiplinado na ako, matutulog na ako sa tamang oras. January 3 pa lang, nagkapuyat-puyat ka na. Kasi hindi mo kaya. Amen? Hindi mo kaya. Kaya, makukuha ang banal na spirito o magiging evidence sa isang Kristiyano na meron siyang mga bunga ng banal na spirito if isusurrender niya ang buhay sa Panginoong Hesukristo. Amen po? Ayan ang trabaho ng banal na spirito. Binabago tayo araw-araw. The fire, which is the spiritual gifts, this can show or evident for a moment. Pero ang fruit of the Spirit, this is a lifestyle. Araw-araw. Ang fire, immediate. Pwedeng makita immediately. Pero ang fruit of the Spirit, gradual. Unti-unti, ino-work ng Panginoon. Amen? Unti-unti, ino-work out ng Panginoon. The fire is intense, but the fruit is sustained. Sustained siya. Nananatili. That's the difference.
of fire, the gifts, and the fruit. Pwedeng on fire ka, pero fruitless ka. Amen? Pwedeng sabik na sabik ka maglingkod, pero bastos ka sa magulang mo. Amen? Pwedeng magaling ka sa church, ang galing mong tumugtog, ang galing mong mag-serve sa church, pero wasak ang pagkakakilala sa iyo ng ibang tao. Amen po? Pakitanong yung katabi, where is your fruit? Pwedeng matino ka sa church, pero may ginagawa kang kasalanan palihim. Pwede po yun. Pwedeng nagdilingkod ka sa simbahan, pero may karumal-dumal na ginagawa ka ilalim. Amen po? Pwede po yun. Pwedeng na dahil mong gift, pero wala kang fruit. Pwedeng mangyari. Tingnan natin yung mga taong ginamit ng Panginoong Diyos. One good example is yung story ni Jonah. Sino nakakakilala sa story ni Jonah? Amen. Siya po yung, ano po niya sa kay Jonah? Kumuha ng ako. Ano po? Ay, sinawa pala yun. What happened to Jonah? What is the great story of Jonah? Ano yung pinaka-famous na nangyari kay Jonah? Kinain ng isda, no? Balyena. Wala namang indication kung anong uri ng isda yun. Pero sinabi ng Lord is, sinabi sa'yo, malaking isda. Siguro very special yung isda para lang kay Jonah. So, kinain siya ng isda. Bakit po siya kinain ng isda? Ang story po nun, inuutusan siya ni Lord pumuntang Nineveh. Punta ka Nineveh, sabi ni Lord kay Jonah. Punta ka Nineveh. Ano gagawin mo doon, Lord? Mag-preach ka. Anong ipipreach ni Jonah? Magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan dahil darating ang darating ang punishment. Ang Tagalog ng punishment? Darating ang parusa ng Diyos. Repent, because the punishment of God will come in your nation. Ay, silang naman ng preaching niya eh. Parang 5 minutes ata, tapos na siya eh. Kaya lang, mas pinili niya pumunta saan? Sa Tarsis. Sa Nineveh pa dapat siya magpe-preach, kaya lang, pinili niya sa Tarsis. Ano po ang nangyari? Habang nagbabangka sila sa Tarsis, papuntang Tarsis, biglang nagkaroon ng dilubyo while they are on the boat. Ngayon, sabi ng mga kasama niya, sino kaya rito yung parang, bakit tayo nagkamalas-malas? Ano lang, pinaparaphrase ko lang po. Bakit nagkakaganto yung buhay natin? Nagkakaganto tayo. Nagpalabunutan sila. Sino pong pangalan ng bunot? Si Jonah. Ngayon, ang ginawa kay Jonah, tinapon at nagay sa dagat. Nalunod po sa dagat. Tapos, kinain siya ng malaking isda. Si Jonah po ay nanalangin. Basahin ko po yung verse. Niligtas po ba siya ng Panginoon? Amen po. Niligtas po ba siya ng Lord? Amen. Dahil po mabuti ang Panginoon. Makikita natin na ang kabutihan ng Diyos hindi lang nakabase sa kung gaano ka kabuti sa Kanya. Siya ay mabuti kahit ikaw ay sumusuway. Nag-preach si Jonah, bumalik sa Nineveh. Tama, kinorek niya yung sarili niya kasi sinaway siya ng Panginoon. Sino rin minsan sinasaway ni Lord? Sino minsan na-realize niya mali pala yung direction ko. Tapos napahamak siya doon sa decision mo ngayon. Napahamak ka. Ngayon, sinabi ng Panginoon, mali yung decision mo, dito ka. Tapos ang ginawa mo, lumigo ka pa rin. Hindi, ginawa mo, tumuwid ka na. Tapos nakita mo yung resulta ng pagsunod sa Lord. Amen? Nangyari kay Jonah, pumunta na siya sa Nineveh, nag-preach siya. Ano pong ginawa ng mga tao? Ng hari? They are repent. Actually, they fast. They've done prayer and fasting. Not just those people, even yung mga animals. Pag binasa niyo po, pati yung mga animal, nagsisi, nag-fasting. No, ang nangyari po, dahil nakita ng Panginoong Diyos yung kanilang pagtalikod sa kasamaan, sila po ay ginrant ng Panginoong Diyos. Amen? Mahabagin po ang Lord? Amen. Mahabagin ng Panginoon. Si Jonah, nakita niya yan.
Nakita niya kung gaano ka-powerful ng Lord. Nakita niya kung gaano ka-merciful ang Panginoon. In fact, nakita niya rin na sa buhay niya, because of the gifts that the Lord given to him to preach the Word of God, nag-repent ang lahat. Pero pagmasdan niyo po, Jonah chapter 4 verse 1 to 2. What is the reaction of Jonah? But to Jonah, this seemed very wrong. And he became angry. Galit si Jonah. Bakit niya siya nangyari? He prayed to the Lord. Isn't this what I said, Lord, when I was still at home? That is what I tried to forestall by fleeing to Tarshish. I knew that you are a gracious and compassionate God, slow to anger and abounding in love, a God who relents from sending calamity. That's the heart of Jonah. Nakita po natin ugali. Tapo natin. Kaya pala siya umalis kasi alam niya ang Diyos ay mahabagin. Na kapag nag-preach siya ng repentance doon sa city, pag nagsisi yun, ang Diyos ay mahabagin, igagrant at ang Diyos ay magpapatawad. Kaya siya umalis ng Tarsis o pumunta ng Tarsis kasi ayaw niyang magsisi yung mga taga-Nineveh. Amen? Jonah have these powerful gifts na mag-preach, but he is fruitless. Walang pag-ibig. Alam po kung ano pa nangyari dyan? Nagreklamo siya sa Lord. If babasahin pa natin yung mga susunod na verse, dumating yung tagto yun, si Jonah andun siya. Nakita niya yung sobrang init kasi nung time na yon. Nakita niya pinatubo ng Lord yung puno para siya ay maniliman. Mabuti ang Lord. Basahin niyo po yung Jonah chapter 4. Nako, chapter 1 verse 4. Ayan lang po yan. Maiksing book lang po yan. Kaya niyong basahin ng isang oras yan. 30 minutes nga tapos yan. Tumubo. Salamat sa Lord. Lord, salamat. Kasi, mabuti. Bigyan mo ako nilig. Tapos, nakita niya ngayon ulit, si Lord, naglagay naman ng uod. Doon sa kung saan, nagbigay ng nilig sa kanya. Nagalit siya. Alam niyo kung bakit siya nagalit? Kasi, sinisira daw ng uod yung puno na kung nagbigay sa kanya ng lilim. Ano ang sabi ng Diyos? Nangihinayang ka sa puno, pero hindi ka nang hinayang sa milyon o sa libo-libong tao doon sa Nineveh na dapat ay mamamatay kapag hindi sila ay nagsisi. Amen? Kamusta po tayo bilang mga Kristiyano? Kamusta po tayo bilang mga born again? For I've been born again, my heart is free. Amen? Kamusta po tayong mga pinanganak na muli? Do we have the same heart like Jonah? Ano pong bansag kay Jonah? Yung prophet po si Jonah. Ano po? Reluctant prophet. Kasi tumakas sa calling sa kanya na Panginoon. The working of God is not just experienced through power, through miracles and gifts, but in changed life. Hindi lang po yan sa galing. Nung naging Kristiyano ako, parang gumaling ako mag-preach. Nung naging Christian ako, parang nagkaroon ako ng something na parang kahit sino ipag-pray ko, gumagaling. May mga ganyang kwento. Amen? Nung naging Christian ako, nung nakilala ko si Jesus, parang ang daming himalang nangyayari sa buhay ko. Amen? Pero nalilimutan, nung naging Kristiyano ka, dapat dito yun. Dapat nung naging Kristiyano ka, dapat maayos din yung pakikitungo mo sa kapwa. Nung naging Kristiyano ako, naranasan ko yung power ng Panginoon. Kaya parang yung relasyon ko sa Panginoon, dikit kami ngayon. Kamusta naman ang relasyon ko sa kapwa? Kamusta ang relasyon mo sa iyong pamilya? Kamusta ang relasyon sa ating mga kaibigan? It's very ironic that we are claiming that we are close to God, pero we are far away from those people na dapat malapit sana sa atin din.
Amen? Hello? Amen po ba? It's very ironic. Hindi lang natin pwede sabihin, naranasan natin yung banal na spirito kasi nanginig tayo nung nagpe-praise and worship. Kaya nga, di ba, pag sinabing Kristiyano, pag tinanong kung ano ang mga Kristyan, ano po ang response ng mga unbeliever? Ayan yung malalakas mag-pray. Christian. Ayan yung praise the Lord eh. Di ba? Pag sinabing Christian ka, ayan ba yung ano? Yung nanginginig? Yung natutumba kapag pinag-pray? Ayan ba yung maingay magpuri? Amen ba? Pag sinabing Christian, born again, ayan yung ano eh, grabe yung tugtugan eh. Ayan yung parang ano, ayan yung, kapag nagpe-praise and worship, parang nasisiraan ng bait. Pero di tayo nakilala, ay yung mga Christian, ay yung mga bababae. Mga Christian, judgmental. Lagi yan nasa church, mga Christian, kaya lang judgmental. Amen? Kaya napakababa na ng tingin sa mga Christian. Amen po? Kailangan po natin itong baguhin. Bakit? Kasi ang susi nito ay yung mga Kristiyano mismo. Napakaraming self-proclaimed Christians outside. You know, during the time of Paul, hindi mo basta-basta makiklaim ng Christian ka. Why? Papatayin ka kapag Kristiyano ka. Sa panahon ni Pablo, 30 AD. Ano? Not 30, yes, 30 AD, after that. Papatayin ka kapag Kristiyano ka. Amen? Pero ngayon, kahit sino, kahit anong klaseng tao, pwede na nilang sabihin, Christian ako. Ang tanong, tunay ka bang Kristiyano? Pakita mo yung katabi, pakitabi ko. Tunay ka bang Kristiyano? Hindi ko kayo mahusgahan. Kayo lang sa sarili niyo yan kung paano niyo i-assess ang inyong sarili. Gifts is important. Fruit is important as well. Gift can be used to expand the kingdom, but the fruit can be used to let those people come inside or enter the kingdom. Amen? Amen. Like Moses. Nakita po natin si Moses, very gifted. Very powerful to take lead. Amen? Pero doon po ba siya nahasa? Hindi. Yung fruit po nahasa habang siya ay nag-lead. Amen? Si Elijah, nakita natin literal, nagpakulan ng apoy. Literal na on fire si Elijah, but after the fire, ano nangyari kay Elijah? Nawala ng joy. Alam niyo po yung kwento nun? Siya po ay naghamon ng maraming mga false prophets. Kung sinong magpapaulan ng apoy, magsusunog itong offering na to, sabihin kilala ang Diyos, tunay ang Diyos nun. Yung mga propeta, nanalangin, sinugat-sugatan, walang umulan ng apoy. Pero nung si Elijah, nung siya ay nag-pray, bumagsak ang apoy. Ngayon, nabalitaan ng harina, gustong ipapatay si Elijah. What happened to Elijah? After the fire, nagtago si Elijah. Nawalan siya ng joy. Siya ay nalungkot. Siya ay nasobrahan sa kalungkutan. Siya ay gusto nang mag-suicide. Because he's on fire, but where is the fruit after the fire? Where is the fruit after the fire? Just like the Pharisees. Alam po ninyo, itong mga Pharisees na to, magagaling po ito magsalita. Amen? Yung mga Pharisees po, it's like mga, ano po sila, mga pare, no, dati. Sacerdote ng templo. They are like, leaders of the church. They are good in preaching, ang galing nilang magpalaganap ng salita ng Panginoon. Kaya lang, walang fruit. Paano natin nasabi? Basahin natin yung Matthew chapter 15 verse 1 to 8. Nakita po nila na yung mga disciple ni Jesus Christ kumakain. Kaya lang habang kumakain, hindi sila hugas ng kamay. Sino rito, hindi lang hugas ng kamay yung bata, pinapalo na. Bago kumain. Sabi po dyan in Matthew chapter 15 verse 1 to 8, then some Pharisees and teachers of the law
came to Jesus from Jerusalem and asked, "Why do your disciples break the tradition?" Tradition pala nila yon. Na kumain, maghugas muna ng kamay bago kumain. That is their tradition. They don't wash their hands before they eat. Bakit yung mga disipulo mo, pinapayagan mong hindi maghugas ng kamay bago kumain? Judgmental. Next verse. Jesus replied, "And why do you break the command of God for the sake of your tradition?" Amen? Minsan, pumasok lang dito yung unbelievers, tapos naiksi ng shorts, hinuhusgahan kagad ng mga Christian. May mga church pa nga, pinapalabas pa yan. Amen ba? Because of their church tradition. Nalilimutan yung pag-ibig. Kung meron ditong pumasok ng member ng LGBT community naka-cross-dress, what is our response? Are they still welcome? Are they still welcome? Amen. Paano ba nakita natin yung kailan natin nagka-drugs, pumasok ng church? Is he still welcome? Why? Because of love. Dahil sa pag-ibig. Ito, hindi na bugas ng kamay eh. Mga Pharisees eh. Hindi na bugas ng kamay eh. Hinusgahan na. Kasama si Jesus. Kaya si Jesus, He is the love. Siya ang source ng pag-ibig. And He is not just the source. He is the love Himself. Amen? For the sake of your tradition, for God said, "Honor your father and mother, and anyone who curses their father or mother shall put to death." Ang galing ninyong magtradisyon. Ang galing ninyong sumunod sa mga church traditions ninyo. Pero hinahayaan ninyo na yung mga tao hindi nag-honor sa kanilang mga magulang. Sabi ni Jesus. Amen? Ano pong next? But you say that if anyone declares that what might have been used to have their father or mother is devoted to God, they are not to honor their father or mother with it. Thus, you nullify the word of God for the sake of your tradition. Nangingibabaw na yung tradition kaysa doon sa salita ng Panginoon. Sabi po sa next, "You hypocrites, Isaiah was right when he prophesied about you. These people honor me with their lips." Yung mga taong to, ang gagaling magpuri. Yung mga taong to, ang gagaling mag-preach. Yung mga taong to, ang gagaling mag-proclaim that they are the child of God, but their hearts are far from me. Pwede ang galing-galing natin, ginagalingan talaga natin, kaya lang, malayo pala yung puso sa Diyos. Amen? Napakalayo pala ng puso sa Lord. Itong mga Pharisees na to, kapag naglakad po yan sa kalsada, naka-all white po yan. Pagpapakita that they are from the temple. In their times. I don't know if still ganun pa rin sila. Pero during that time, nakikita po yan. In fact, they are praying very, very low. To tell you that, hey, I'm a Pharisee, ganito ako manalangin. Ganito ako kahabang manalangin. But their hearts are far from God. Pwedeng magaling ka manalangin, pero magaling ka rin mandaet. Pwede ba yun? Pwedeng ang taas ng kamay mong magpuri sa Lord, pero ang taas din ng pain mo. Pwede? Pwede ba yun? Pwede mangyari. Pwedeng full of gift ka. Nakikita ka rito sa church. Nakikita tayo rito sa church that we are very useful inside the church. Pero useless tayo pagdating sa bahay. Tatamad-tamad sa bahay. Wala nang ginagawa sa bahay. O kaya, sa trabaho. Pwedeng ang galing sa church. Pero pagdating sa workplace, pagdating sa school, kilalang nagka-cutting classes. Kilalang gumagawa ng illegal sa workplace. Natitingin ng mga estudyante ha. Pwedeng nag-church. Pwedeng Kristiyano sa church. Pero unbeliever na outside.
Pwedeng mangyari. Ang lakas mong sumigaw ng hallelujah rito, pero kung mangbulyaw ka lang sa magulang mo, grabe din. Amen ba ron? You can bow down on knees, but you cannot lower your pride. Pero si Jesus, perfecto kasi si Jesus. He have a gift. Gumagawa ng miracle ang Panginoon. Amen ba? Nabuhay nga siyang muli eh. That's a miracle. At the same time, kaya niyang maghugas ng paa ng mga disipulo because of His humility. He is a King of Kings. But He chose to be on earth to save you. Ganon kagrabe ang pag-ibig ng Diyos. Sino ka para hindi ka umibig sa kapwa? Sino ka para hindi ka magpakumbaba? Kung itong Diyos na to, perfecto. Kung itong Diyos na to, masarap ang buhay sa langit. Piniling mag-suffer sa lupa because of His love for you. Para sa'yo. Who are we? Para sabihin natin that we are really Christian. Pero hindi tayo umiibig sa labas. Sino tayo? Sinasabi natin Kristiyano tayo. Pero wala tayong kapayapaan. Hindi tayo marunong magpatawad. Kung si Kristo nagpatawad, and we are declaring that we are Christian, kaya nga tayo Christian, kasi ginagaya natin si Kristo. Amen? Yung mga Buddhism, they are following the commandments of Buddha. They are called Judaism kasi they are following the commandments from Judah, from Moses during their times. It's called Islam. Kasi ginagaya nila, pinafollow nila yung mga sinulat ni Muhammad. But we are Christians. We follow Christ. Kung nagmahal ang Panginoong Jesucristo, nagmamahal din ang mga Kristiyano. Amen? Kung kayang magsakripisyo ng Diyos ng buhay, are you willing to sacrifice yourself for the sake of others? Handa mo bang kalimutan ang sarili mo para may salba ang iba? Sa paghayo pa lang, hirap na hirap na tayo. Amen? We are declaring, Lord, I have decided to follow Jesus, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back. Alam niyo po yung kwento nun? Nung story ng kantang yun? Sino po nakaalam? Taas naman. There's a great revival that happened in Europe. At merong missionary na nagkaroon siya ng puso, pumunta na. I'm not sure if kung saang parte, pero meron isang tribe na pinuntahan niya. At siya ay nag-preach doon. Ang nakarinig ng preaching ay isang lalaki sa loob ng tribo at yung babaeng asawa niya. Sa makatuwid, yung buong family naniwala kay Jesus. Now, they believe in Jesus. Pagpunta nila sa tribe, nung nasyarag, yung mga tao dun sa tribo na yon, kinuha ng lalaki. Nilagay dun sa gitna ng parang, kumbaga, yung pinaka modern term, parang plaza. Pinatawag niya. Nung pinuno ng tribe. Sabi sa kanya, nag-preach ka ng tungkol kay Jesus. Bakit ka naniniwala kay Jesus? May iba silang paniniwala sa loob ng tribe. Bakit ka nag-preach kay Jesus? Kapag hindi mo itinakwil yung Jesus na yan, papatayin kita. Papatayin kita. Alam niyo po yung kanta? I have decided
to follow Jesus. No turning back. No turning back. Kinaawit natin ngayon, pero hindi natin alam yung kwento nun. Sabi sa kanya, sige, papatayin ko na lang yung mga anak mo pag hindi mo sinuko si Jesus. Pinana yung anak. Susuko mo si Jesus o hindi? Ano sunod na lyrics? The world, the cross before me, the world behind me. No turning back. Hindi ko natatalikuran itong pananampalataya ko. Hinana yung asawa. Siya na lang, titira mag-isa. Ano sunod na lyrics? Ano pong sunod na lyrics? Ba, sunod na lyrics? Ang pinaka-last nun, pati siya pinatay. Namatay ang buong family doon sa gitna ng plaza. Because of their faithfulness to Jesus Christ, what happened? Na-curious yung pinuno ng tribo. Anong meron sa Panginoong Jesus na to? Anong meron dito sa pinipreach na Jesus na to? Bakit willing siyang mamatay para kay Jesus? You know what happened? The tribe king encountered Jesus, and the whole tribe become Christian. Because of that family, yung faithfulness nila sa Panginoong Jesus. Amen? Nakilala ang Panginoong Jesus dahil sa katapatan. Because of the fruit, the faithfulness is there. Kaya nakilala ng buong tribo kung sino ang Panginoong Jesus. Ngayon, sa mga workplace natin, sa tahanan natin, o kahit saan man tayo dinadala ng Panginoon, ano man ang season ng buhay mo ngayon, kung nasaan ka nilagay ng Lord, nakikilala ba ang Panginoong Jesus? Dahil sa'yo. Hindi ito pagalingan mag-preach. Hindi ito pagalingan ng pakikisama sa kapwa. Ito ay pagalingan, hindi nga pagalingan eh. Ito ay pagpapakita ng ebidensya na meron kang bunga ng banal na spirito. This is not something that you need to work. Hindi ito yung something na kailangan mong i-chase. Because the fruit of the Spirit, this is a fruit. Ito ay bunga. Hindi ito hinahabol. Ito ay nananalaytay, kusa, naturalesa ng Diyos. Itong fruit na ito. Amen? Kaya kung ang banal na spirito ay nasa sayo, nasa sa atin, itong bunga nag-manifest, nag-radiate, nagre-reflect, nakikita. Kaya nga you are the light of this world eh. Amen? Kasi nakikita yung liwanag na galing sa Panginoong Jesus. Amen? Kaya nga you are the salt of this world. Kasi ikaw yung nagpapakita ng lasa sa mundo. Ang mundo pabulok. Ang tinapa, kapag hindi mo binabad sa asin, mabubulok. Yung kapwa mo, kapag hindi mo yan, mabubulok yan. Mapupunta sa impyerno yan. Anong ibig kong sabihin? If hindi mo isasabuhay ang pagiging Kristiyano, mabubulok ang nasa paligid mo. Kapag ang asin walang lasa, walang kwenta. Amen ba? Amen po? Kaya nga asin hindi ka asukal eh. Hindi, wala pa naman asukal kasi yung time na yun. Kaya salt yung ginamit ng example. Na may pang meaning yun. Salt lang talaga ang ginamit na example. Kaya asin ka ng mundong ito. Pakisabi sa katabi, asin ka. Asim ka. Asim. Pakisabi nga, ang alat mo. Asim mo rin. Dapat maging maalat tayo. Alam niyo po ba kapag maalat, anong tendency ng taong nakakain ng maalat? Iinom ng tubig. Dapat alatan mo yung katabi mo. Kasi pag naalatan yan, mauuhaw yan sa kay Kristo. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Kaya po tayo ay Kristiyano. Alam tayong Christian kasi nakikitaan po tayo ng ebidensya ng pagiging Kristiyano. Now, in Matthew chapter 7, verse 15 to 16, yung kalahating verse na yan, sabi ni Jesus Christ,
bantayan itong mga false prophets na ito. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. By their fruit, you will recognize them. By their fruit. Hindi sa galing mag-preach, hindi sa haba ng pananalangin, hindi sa galing mag-worship, hindi sa mahusay magpakumbaba, ng pag-express ng pagsamba sa Panginoon. Not in their gifts, but you will know them by their fruit. Amen? Amen po. You will know them by their fruit. I'm not degrading the gifts of the Spirit, the spiritual gifts. That's very important in Christian. Napaka-importante niyan. Kasi doon ka ginagamit ng Panginoon eh. Amen ba? Kaya hahanapin mo yan eh. But the fruit is very important as well. Why? Kasi ayun naman yung pagpapakita ng Diyos, pagpapakita mo na meron kang Diyos sa buhay mo. The gift of God, pagpapakita ng Lord sa iyo na meron siyang power at kaya kanyang gamitin. But the fruit of the Spirit, ito yung bunga ng pagiging may Diyos mo sa buhay mo. Amen? Kaya, kung talaga sino po rito yung nananampalataya sa Panginoon, sige po, awit po tayo sa Lord before tayo mag-close. Sino po dito yung nananampalataya sa Lord? Amen. Nananampalataya sa Lord. Amen po? Kaya every time pag nananalangin ka, dapat may pananampalataya ka, gagaling ka eh, pag may sakit ka eh. Amen? Faith. Kapag may faith ka, naniniwala ka na kayang hawiin ng Lord, kayang hatiin ng Lord yung problema mo. Amen? The Lord will make a way because of faith. Dahil naniniwala ka sa mirakulo ng Panginoon. But faith does not end there. Sometimes, faith is not just, Lord, I believe. Faith is, I bear fruit. Pakisabi nga sa katabi, I bear fruit. Hindi ka lang naniniwala sa mirakulo ng Panginoon. Dapat nagbubunga ka rin. Hindi lang marami kang gift, dapat nagbubunga ka din. Hindi ka lang on fire, dapat may bunga ka din. Anong bunga to? Love, joy, peace, patience in Galatians 4, chapter 5, verse 22. Patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. May patience po ba tayo? Minsan, ang tagal lang ng gym, parang gusto nating murahin ng diaper. Minsan, ang haba lang ng pila eh. Ako po, guilty rin ako dyan. Lahat po tayo nag-study. Amen? Lahat tayo guilty. Pero ang mabuti po, ang Lord. The fruit is gradual. Unti-unti. Kung nasa iyo ang Panginoong Jesucristo, siya dapat ang mangunguna sa iyo. Kapag galit ka, hindi ka basta-basta nagre-response. Amen ba? Kasi, chinecheck mo yung puso mo, ang reaction ko ba tama? Napag-aralan mo namin ng Don't Watch kung paano nagbabatuhan, naghihigantihan sa pamamagitan ng kasalanan. Walang nangyayaring maganda. Tama ba? Kasi hihigantihan eh. Pero the moment na ikaw ay magalit, you need to surrender it to God. Magnilay-nilay ka muna. Pakisabi sa katabi, kapag nagalit ka, magnilay-nilay ka. Lagi natin sinasabi, control your tongue. Tama ba? Pero hindi lang yun. Susurrender natin yun sa Panginoon. Ang self-control, ito po ay kapangyarihan ng banal na spirito. Hindi ito nang gagaling sa'yo. Ikaw. Hindi yan ang gagaling sa'yo. Sa Lord yan. Ang bunga, hindi rin, Lord, gusto ko ng maging maibigin na. Gusto ko ng parang magdala ka lagi na. Kapag ginawa ko yan, sa sarili mo lang nakakayahan, saglit lang yan. Tama ba? Saglit lang yan. Kung gusto mo lang parang maibigyan ka sa harap ng tao, saglit lang yan.
Magiging panalo ka ulit. Ilang buwan lang. Gusto mo parang pagpasok mo ng trabaho mo, pagpasok mo sa church, you are very peaceful. You are so gentle. In your own way, darating ang oras, ako, mawawala ka ng kapayapaan. Do not chase the fruit, but make sure you are rooted in Jesus Christ. Yung bunga, hindi yan chine-chase. Ayan yung ilalagay sa'yo ng Panginoon. Kapag talagang sinurrender mo ang buhay mo sa Panginoon. Yung bunga, hindi yan yung chine-chase. Sino ang dapat natin i-chase? Si Jesus. Kasi siya yung source. Siya yung source. Tingin mo, Lord, nahihirapan akong umibig. Gusto kong maging maibigin. Hindi. Gusto kong lumapit sa'yo, turuan mo ko kung paano umibig ng tama. Amen? Pakisabi sa katabi. Chase the source. Chase the source. Sino ang source? Jesus. Kaya nagtataganda eh. We are no longer live, but Christ live in us. Si Jesus Christ dapat yung nangunguna sa atin. Amen? Si Hesus Kristo dapat yung nangunguna sa atin. Why? Because if Jesus is on you, God the Father is on your life. He is working, and the Holy Spirit is on you. The fruit will be present. Yung bunga, makikita. Kaya walang Kristiyanong hindi maibigin. Walang Kristiyanong dapat na mataas. Walang Kristiyanong parang walang kapayapaan sa buhay. Kasi kung tunay ang Kristiyano, mararanasan niya ito. Maybe you're struggling right now. I'm not judging you. I don't know your life. Parang wala na nga rin ako masyadong nakakausap sa loob ng church. Siguro dahil busy sa buhay. Hindi kita kilala. Kilala kita sa pangalan, pero personal na buhay, I don't know. Only Jesus know your life. Amen? Si Kristo lang ang nakakilala kung paano ka sa buhay. Kaya kung kinakausap ka ng Panginoon ngayon, parang tinamaan ka, I'm so sorry. I don't mean to offend you. Do not be, huwag kang magde-defend. Kasi ang Diyos, ang nagsasalita sa iyo ngayon. Amen? Ang Diyos, ang nagsasabi sa iyo, anak, parang kailangan mo atang baguhin to. Anak, parang nakikita ko, very gifted ka. Gagamitin kita sa ministry, huwag kang mag-alala na. Pero tinatawag kita eh, may pagkatawag ka. Kaya lang anak, medyo yung itong fruit, gusto kong ilagay sa ito. Open your heart. The Holy Spirit is in you. You must practice the fruit of the Spirit. Faith is not just, Lord, I believe. Faith should be, Lord, I must bear fruit. Tayo pong lahat ay tumayo. Ipasiyasat natin sa banal na Espiritu ang ating puso. The fruit can only be flow in the heart of a person that's surrendered. Tayo po ay manalangin. I want you to close your eyes and speak to God today. Do not chase those good characters. Hindi mo yan nakakabulin. Ang banal na spirito ay ebidensya. Ayan ay kusa na lalabas. You notice before ka maging Christian, mainitin ang ulo mo. Pero ngayon nag-iisip ka na bago ka mag-response. Before naiinis ka sa mga tao, pero ngayon medyo hindi na. Binabago ka na ng banal na spirito. But there's still room for improvement. That's what the word says. Pwede pang magbago. Isurrender ang buhay sa banal na spirito. Isurrender ang buhay sa Panginoon Jesus. That Lord, the word says, unahin ko yung sarili ko. But the Bible says, I must deny myself. The word says,
Ikaw muna. But the Lord says, yung kapakanan ng ikaw. Umibig ka, kapatid. Magkaroon ka ng kagalakan sa iyong puso. Let us pray. Sige, manalangin ka sa Panginoon. And declare this song. Hindi ka lang aawit ngayon, ha? Gagawin mo yan. Hindi lang to sa pamamagitan ng lips, like a Pharisees. Worshipping God by the lips, but their hearts is far away from God. Not by the lips, with all your hearts. Sing this song. No longer I who live, but Christ in me. For I belong now. My heart is free. The hope of heaven before, the grave behind. Hallelujah, you brought me back to life. Minsan naman nangyayari, nung hindi ka Kristiyano, parang ang payapa ng buhay mo. Nung naging Christian ka, parang umiksi pasensya mo. Pero ito lang sabihin ko sa kapatid, na tinanggap mo si Jesus, binigyan ka niya ng kalayaang umibig, binigyan ka niya ng kalayaang maging mapayapa. You are born again. Amen? You are born again. Kaya awitin natin sa Panginoon. Yes, God. Christ in me, for I've been born again. My heart is free, the hope of heaven before, the grave behind. Hallelujah, you brought me back to life.
Lord, gusto lang namin maging magamit mo kami, Panginoon, sa temple. Alam po namin, Panginoon, na kapag tinawag ninyo kami, gagamitin ninyo kami, Lord. But Lord, yet sometimes we forget kung paano yung pag-ibig na katulad niyo kung sa inyo, Panginoon. Sometimes, Lord God, wala nang ebidensya ng pagiging ka sa amin. Thank you, Lord God, for your correction today. Thank you, Lord God, for all the rebukes. We are all guilty, Panginoon. Sa kasalanan, Panginoon. We are all guilty in this sin of omission. Then, Lord God, we are so imperfect, God. Minsan, Lord God, nagmamalaki kami sa inyo. We are not aware of that, Lord. Sometimes, Lord God, kami yung namumuna sa sarili namin, hindi kayo, Panginoon. Minsan, Panginoon, pilit namin, we are close to you, Lord. Pero, Lord, lumalayo naman kami, Panginoon, sa relasyon namin sa mga mahal namin sa buhay. I know, Lord, that there's something wrong on it. Pero mali rin, Panginoon. Kasi tinawag ninyo kami, Panginoon, na ma-fix namin yung relasyon namin sa inyo. Para, Lord God, maging maayos din yung relasyon namin sa mga taong mahal namin sa buhay. And minsan, Lord, akala namin, Panginoon, kapag Kristiyano na, lagi nang masaya. But Lord God, thank you, Lord God, for this privilege. And Lord God, in the midst of the problems, there's a joy that comes from you. Because Lord God, you don't promise a bed of roses life. But you promise, Lord, in the midst of sufferings, in the midst of problems and trials, you are with us. Help us, God, na maging evidence sa amin itong bunga ng Espiritu. Help us, Lord, to love other people. Teach us, O God, to love our enemies. Always convict us, Lord. Always convince us, Lord, to obey you. Nawa, Panginoon, na lahat ng ginagawa namin is rooted sa inyo. Hindi rooted sa galing. Hindi rooted sa husay. Hindi rooted para lang makuha yung appreciation ng mga tao. Kundi rooted, Panginoon, sa inyo. Dahil, Lord God, unang-una, yung pinaka-audience na gusto namin ma-appreciate kami is kayo lang, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, yung gusto namin papupulihan sa aming buhay. Kaya, Lord God, patawad, Panginoon, kung kami nagkukulang sa inyo. Patawad, Panginoon, kung maraming dapat ayusin sa buhay namin. Kasi, Lord, hindi naman talaga namin kaya na ayusin ang buhay namin. Kaya, Lord God, kami lamang ay nagpapakumbaba sa inyo. Lord, there are lots of areas in our lives, God, that needs Jesus. Kaya parang, Panginoon, chaos yung buhay namin. Kasi, Lord, absent ka pa ron, Panginoon. Kaya, Lord, binubuksan namin yung mga areas ng buhay namin. Yung bawat aspeto ng buhay namin. Lord, some of us financially distracted, Panginoon. Financially destroyed, Panginoon. Some of us, Panginoon, yung pakikipagrelasyon namin, Panginoon, wasak, Panginoon Diyos. Minsan, Panginoon, hindi nakikita yung glory ninyo sa buhay namin. We are looks okay, Panginoon, sa loob ng church. Pero outside, Panginoon, hindi ka nakikita. Kaya, Panginoon Diyos, ayusin ninyo ang aming puso. Ayusin ninyo ang aming buhay. Because, Lord God, without you, we are nothing. Without you, Lord God, our lives will turn into ruin. Kaya, Panginoon, ikaw lamang po ang siyang masunod sa buhay ko ng bawat isa. Hindi ito sa tagal, Panginoon, ang magsisimba namin. Hindi ito, Lord God, sa dami ng ginagawa namin sa ministry. Kundi, Lord God, kung paano kami umibig sa kapwa at kung gaano ka namin kamahal, Panginoon. Dahil kung talagang mahal ka namin, O Diyos, magre-reflect ito kung paano po kami magmahal ng aming kapwa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, for those people
who receive already your gifts of the Spirit, your spiritual gifts. Thank you, Panginoon, kasi nakikita sa amin, Panginoon, nagmamanifest yung himala ninyo, Panginoon. Nagmamanifest, Panginoon, ng inyong mga gifts, Panginoon. Nakikita sa amin, Panginoon, sa bawat isa. Ikaw ang tinataas, Panginoon. Sa bawat talento na ibinibigay namin, talentong nagre-reflect, Panginoon, talentong nakikita sa amin, Panginoon. Kaya, Lord God, even this evidence, the fruit of the Spirit, Panginoon, hinihiling din namin na mag-reflect sa buhay namin. At kusa itong lumabas, Panginoon. Kusa ito, Panginoon Diyos, na makita sa amin ang aming kapwa. Salamat, Panginoon, sa inyong mensahe. Dahil nalaman namin, Panginoon, yung pagiging Spirit-filled, hindi lang ito sa galing, Panginoon. Hindi lang ito sa gift, Panginoon. But by the fruit of your Spirit. We thank you, Lord God, sa buhay po ng bawat isa. Pagpalain niyo po kami. Pagpalain, Panginoon. Patuloy na gabayan. Patuloy na pakaingatan, Panginoon. Dahil, Lord God, kulang kami, Panginoon. Walang kasaysayan ng buhay namin kung hindi namin ito isusurrender sa inyo. Kaya, Lord God, panibagong linggo na naman bukas, Panginoon. Panibagong hapon ng buhay. Pero naniniwala kami, walang bagong Diyos na sasambahin, kundi ikaw lamang, Panginoon. Because you are really, really live, Panginoon. You are alive, Panginoon. You are the same yesterday, today, and forever. Kaya itong Diyos na makapangyarihan, ikaw ang Diyos na makapangyarihan, ikaw lamang ang aming sasambahin araw-araw. Ikaw lamang ang papurihan, pasasalamatan, tinatakila, at sinasamba sa araw-araw naming buhay. Ito pong aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Lord. Praise God. Hallelujah. Dadako po tayo sa tithes and offering, and according sa Word of God in 2 Corinthians chapter 9 verse 7, each of you should give what you have decided in your heart to give. It's a matter of heart, church, not a matter of kung yung amount, kundi matter of heart. Alam po ninyo, sa katotohanan, the church is struggling sa monthly expenses natin. Amen? At sasabihin ko po sa inyo, the income of our church is not enough, but Christ is enough. We can see that the Lord is always providing because He is the provider. Amen? Kaya kung ano yung nasa puso ninyo, bigay ninyo sa Panginoon. Maliit man yan, iniisip mo lang, itong dos na to, hindi naman ito pambayad sa aircon namin, mahirap. Itong tres na to, hindi naman ito makakabayad ng kuryente. Hindi po. Yung puso po ang tinitignan ng Panginoon. At hayaan ninyo ang Lord ang magpo-provide ng lahat ng pangangailangan. Amen po ba? If the Lord gives you a burden na makatulong talaga sa church no, financially, be it. If the Lord convicts you, be it. Pero ang sinasabi ko sa inyo ngayon, God loves a cheerful giver. Yung handa lang magbigay.